Hi at magandang araw po sa lahat. At by the way, this is Jay once again. So, release ko po yung unang video ko, yung introduction ko kung paano po ako naging bilang Mormons at ano po yung nagtulak po sa akin. No? So, doon po sa unang video, nasabi po ko po doon, ano po yung unang religion ko talaga kasi ako po ay born as a devoted Roman Catholic at saka ayan, nag-nobena po ako, sumusunod po ako sa lola ko, lagi po ako sa simbahan ng Katoliko. At ngayon, ang tanong is, ngayon is pag-uusapan po natin guys, no? Yung, ah, ano po yung mga blessings na natanggap ko nung ako po ay naging unang member po ng simbahan, ano po yung mga pagbabago po sa buhay ko, ano po yung mga pagbabago sa buhay ko na katulong po sa akin para maging member within 26 years. Ano po yung mga bagay na maaaring makatulong po sa inyo or makatulong po bilang newly member ng simbahan. So pero bago yan natin sasagutin guys is kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, no? Para at least mas improve pa po yung naging update po kayo sa ating video guys, sa latest videos po natin. At tulungan po namin kayo kung paano po mas ma-improve po yung membership niyo sa simbahan at makatanggap po kayo ng maraming sandamakmak na blessings na katulad ko. So, nung ako po ay estudyante, no, naging member po ako ng first year college. At after that, yung pinaka problema ko po talaga sa lahat na hinihingi ko is gusto ko po maging matalino katulad po ng mga Mormons kasi matatalino po sila, mga anak po nila talagang very talented. Ako lang po yung hindi. So, kahit sa pagbabasa, although college na po ako noon kasi mahilig po ako umopya. Mahilig po ako umopya, mahilig po akong, alam mo na, kapag, yun, doon ko naisip bakit nung nag-aaral ako, hindi ako binigyan ng talagang matalinong pag-iisip. Pero dahil lang po sa, yung nakatulong po sa akin guys, yung Book of Mormon. Yung, bakit natawag kami na Mormons is yung Book of Mormon. Yung Book of Mormon po kasi guys, malaking ano po yun, malaking gabay po yun sa buhay ko kung bakit po marunong po ako mag-English. Good nga ako after ng membership ko, after mga ilang months lang. Tuto na ako mag-English, tuto na akong mag-adapt ng mga, alam mo na, yung mga tulong ng simbahan. Kasi karamihan doon, may mga activity kasi sa simbahan at tinuturuan ka. Ikaw ay mahina sa ano. Ang gagandahan lang kasi napakagaling ng encouragement. Kasi may mga activity at hindi lang yon kung ikaw ay ikaw ay 18 below, mayroong tutulong sa iyo. Kung ikaw ay 18 pataas, meron din tutulong sa iyo para at least mag-progress ka regarding sa membership mo. Yan yung nagustuhan ko doon. At hindi lang yung punong-puno ng activity yung simbahan. It means to say, kapag lagi ka nagsisimba, talagang wala kang problema sa kaibigan, wala kang problema, parang pamilya mo na lahat sila. No? Yun yung kagandahan doon. Kaya, at hindi lang yan, yung talaga, bigay talaga sa akin ng matatag na pananampalataya is yung Book of Mormon. Yung Book of Mormon kasi guys, doon ko lang nalaman na yung Book of Mormon is, talaan siya ng mga inapo ni Jose sa Ehipto. Based sa history kasi, yan yung pagtutuunan pa natin ng pansin. Kung ano po yung mga, kasi sa video po, sa channel po na ito. So, dito ko rin isisiwalat bakit, ano po yung connection ng Book of Mormon sa Biblia. Gano'n po siya nakatulong po sa Biblia para at least palakasin po yung testimony ng Biblia sa mga tao. At gano'n din, tinutulungan ng Biblia yung Book of Mormon na malaman na si Jesucristo ay Diyos ng buong sanlibutan, ano pa yung mga bagay nagawa niya na hindi isulat sa Biblia.
At saka, sino-sino ba yung mga propetang wala sa Biblia na mismo nagpapatotoo sa Biblia din. Yun yung nagustuhan ko doon. At nung nabasa ko yun, nakala ko parang isang sinulat lang, no? Nung huli, nang binasa ko yung Book of Mormon, nagulat ako. Yung nagsulat ko na isang batang lalaki. Sa edad na 14 years old. So, pero hindi yun naisulat ng ganun kasimple. Nung oras na yun, talagang itong batang ito, natawag nilang, nanggaling talaga sa bukid. So, kaya nagulat ako, nanggaling ito sa bukid sa Palmyra, New York. Kasi, before 1820, kasi na-declare na isulat yung Book of Mormon kasi, nagulat ako, ganito kaganda yung mga storya, talagang napaka-organized, very humble and very, alam mo na, napaka-holy ng pagsusulat o sistema ng bawat talata. So, sabi ko, hindi ito normal na ginawa ng kamay. Saka doon ko nalaman na kasi maraming nagtatrato kasi sa amin noon na pag Mormons is, alam mo niya, yung mga libro-libro, sinusulat lang ng kamay ng mga tao, ng ganyan. Pero nung huli, talagang nalaman ko na hindi siya simpleng isinulat lang ng kamay. At may mga paraan na natukoy ko rin. At hindi lang yan, is nasagot din ng Diyos yung aking panalangin. Yung mga panalangin ko na dati na hindi ko inasahan na sumasagot pala yung Diyos, buhay pala yung Diyos. Akala ko kasi yung pinakailangan mo lang kasi na magbase lang sa swerte, kasi bilang Katolik kasi hindi kasi ganun ka, hindi kasi kami ganun ka, alam mo, naniniwala pa ako sa magic, sa hula-hula, yung tinatawag po talaga nila na priestcraft, naniniwala pa ako doon. Kasi, kaya, malaking pagbabago sa akin. At doon ko nalaman na yung mga priestcraft pala, yung mga hula-hula pala noon, yung mga paulit-ulit na panalangin, paulit-ulit na hindi pala tama. Base sa Biblia. At doon ko nalaman na maraming mga parte ng Biblia na hindi isinapamumuhay din ng relihiyong Katoliko. At doon ko nalaman na kahit pare, hindi akma yung turo doon sa Biblia. Kaya, doon ako nag-decide na mag-member talaga sa simbahan. At tinuruan din ako kung paano ko exercise yung tinatawag na personal power tulad po ng kapangyarihan po ni Jesus Christ. Kasi nung ako po ay Katolik, bihira lang ako makarinig ng kapangyarihan ng Diyos, paano magpagaling, paano pero nung ako po ay naging member ng totoong simbahan, na ito, naman ko na ay talagang kinakailangan binibigay talaga ito ng Diyos sa mga kalalakihan ng simbahan kasi upang sa ganun na mapangalagaan yung kanilang sarili at maproteksyonan at mas maging halimbawa sila at mabuting tatay sa mga anak kapag nagkaroon ka ng pamilya. Kasi ang purpose talaga ng simbahan is talagang pangalagaan yung pamilya. Yun talaga yung totoo. So, nagustuhan ko rin, isa sa napakaganda ng turo ng simbahan is napaka-importante ng pamilya. At yung pamilya ay importante sa mata ng Diyos. At ito yung parang binibigyan tuon ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, so yung Mormons na pangalagaan ng pamilya. Kasi ito yung madadala mo sa langit kaysa kayamanan dito sa mundo. Ayan. So, I think napakahaba na yung sinare ko po sa inyo. Base ito sa, nagustuhan ko talaga. Ngayon, nagbago talaga ng sarili ko bilang member po ng simbahan. Kaya,
Hindi ko alam. Kasi may mga iba na nagsasabi na hindi totoo yung Mormons. Hindi naman Mormons yung simbahan. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints naman. Yan. So, alam ko na yung sinare ko sa inyo totoo yun. At saka based yun sa aking talagang ano, talagang pagdaanan bilang member ko ng simbahan. At sa susunod guys is share ko rin po sa inyo yung ano ba yung priesthood power? Paano ba ito makukuha? Saan ba ito galing talaga? At paano ito magbibigay ng blessing sa pamilya kapag ikaw ay member na ng totoong simbahan ni Jesucristo sa mga banal sa huling mga araw dito sa lupa. At kung paano mo rin may bless yung family mo, may bless yung kapwa mo, mga anak mo, kung ikaw ay mga pamilya. At paano mo rin may bless yung sarili mo kapag ikaw ay single, paano mo rin matutulungan ito sa sarili mo kung paano ka lumago sa talino at bilang member po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Maraming salamat po. Hopefully nakatulong po itong information guys. At see you on the next video. Maraming salamat. Huwag kalimutan na like and share video po ito para makatulong din po tayo sa inyo.